Perata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ipagadya mo sa sakit dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat na nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila'y mapuno na matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ng mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampun sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael at Angel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na Ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampun sa iyo, mahal na Ina ng Diyos at amin ding Ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mauin sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimagati sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay, kadalasay na ililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang mga nag-aalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay, na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding Ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manang awa, na ang laganap na bighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isama mo sa iyong mahal na anak, tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea, na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat, dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalang-halang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming Ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin, upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marubdob sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak, at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili, o maawain at maalam at matamis sa Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog na misa. Pasasalamat nila MME Connections, Mr. and Mrs. Pasha, Mr. and Mrs. Obed and Mary and Maliksi and family, Mrs. Jenny Rocafort Alcantara and family, Lipalon Treehouse, Jesus and Marcia Medina, Evelyn Lasaga, Candelario and family, Elizabeth De Jesus and family, and Francisco family, Etot and Marica Punitan and family, Che Kapulitan and Bonnie McGuinness, Rose Kapulitan Manaksa and family, Kiara Marifig Benvaje, Teresita P. Benito, Erleo Rhea Marie Benvaje, Flor Eddie Guzman and family, Mr. and Mrs. Noli Cantos and family, Mr. and Mrs. Alain, and Jenny Ramirez and family. Virginia Besas, Caldo and Lirio family, Reynaldo and Amelia Bautista Pablito and Imelda Balmes, Mr. and Mrs. Arcadia Dante Rich, Daniel Toralba, Divine Fresnido and family, Pablito and Bingley Buit and family, Brother Bert Montero, Mr. and Mrs. Ronnie and Josie Malihan and family, Marion Honor, Bridge Holdings, Emelencia Di Manico, Emma A. Dinglasan and family, Corcuera and Estrelado family, Mr. and Mrs. Pat Abanador, Remigio Carrera and family, Luis and Mario Fentesilia and family, Viviel Villena, Bernadette Enrique Evans, Susan and Lucito, Alipario Marcelo family, Brother Terry and Gloria Lirio and family, Engineer and Mrs. Melvin Barra and family, and Mr. and Mrs. Noli Cantos and family, Tomas Mauleon and family, Mr. and Mrs. Roy Lauren O. Gonzalez, Elena and Nino Benedict Andal, Rowena Guevara and family, Eric and Edith Maldonado and family, Elisita Quintos, Clarence Bautista, Maria Cheryl Bendiola, Batan family, Melissa de la Cruz, Reynaldo and Amelia Bautista, Mr. Kevin Joseph Migo and family, Mr. and Mrs. Roderick Pagulayan, Toto and Jenna Gaspar and family, Glenn de Guzman and family, Mayet Orenz, Baldonado and family, Vanessa Marie and O. Baldonado, Edanlin Angge and Nish Karch Aurora, Mr. and Mrs. Erwin Arga and family, Rosie Merano and family, Corcuera and Estrelado, family Beth D. and Andy, para po sa natatang intensyon nila Lovelyn Meshi Nuevo, Michelle Ang and family and Pamela Lusoto family, Janea Comia and family, Genova Production Marketing, Joanna Lynn GT Kung Logistic Corp, Geo Food Services Incorporated, Geo Fuel Corporation, Attorney Carlo Navarro and family, Violi Navarro and family, Linda Kimo, Chiara Marie Faith Benvaje, Teresita P. Benito, Erleo and Rhea Marie Benvaje, Mr. and Mrs. Arcadia Dante and Rich Daniel Toralba, Giancarlo Abendaño, Matthew de Guzman, Salvador Arsenia, Mora and family, Viviel Villena, Virginia Villena, Charlie Ian Tristan Amante, Upendra Bormano, Joseph and Flor Mangalino, Ryan John Sunyaga, Bautista, Ruby Benaventura, Lance and Vance Gaspar, Jenna Gaspar, Mayet Orenz, Baldonado and family, Vanessa Marie O. Baldonado, and then Lynn Angge and Nick Skarch Aurora, Bupendra Burman, Christine Agra, Rosel Agra, Juniter and Dina Teriote, Clarence Bautista and Maria Cheryl Mendiola, Kajugong family, Margie Carol Staff, Sir Niles Breyes, Elizabeth Encinas, Esther Sim Makatangay, Emma Makatangay, Janice Jobel Gallego, Ronaldo and Celeste Punsanan, Robert Angelo Candelario and Dr. Rudolph Angelo Lasaga Candelario, Dr. Velhilio Arlasaga, Pedro Lasaga, Lasaga and Candelario family, Emma Iding Lasan and family, Etot and Marie Kapunitan, Che Kapunitan and Bonnie McGuinness, Rose Kapunitan Manaksa and family, para po sa kagalingan nila Shara Baby Dry, Baby Claire, Kale Basti, Anna Felipe, Manuel Munar Sr., Hans Allen A. Dinglasan, Maria Evelyn A. Dinglasan,
Ednil Tuando, Anabel Endaya, Glicerio Alfonso, Ruby Angelique Lasaga Candelario, Teresita P. Benito, Roniel Diana Aguila, Cele Carumpong, Julian Andrew Bernardo, John Lawrence Bernardo, Camille Di Guzman, Gerardo Francisco, Reynaldo Francisco, Estrella de Jesus, Jacob Ethan A. Primero, Lervin Louis Medina, Marianita Alcantara, Blasilda Llamas, Marian Ruth A. Wells, Princess Quayhan Dulate, and Rayhan Faith Dulate. Maximino C. Reyes, Nirmala Burman Kehi Yamada, Judge Rene Hortilio, para po sa agarang pagaling nila Elvis M. Marquez, Ami R. Arrasa, Viviel Villena, Greg Tese Villena, Perla Balesteros, Tina Marie Cornelio, Tess Macuja, Jace Macuja, Kathleen Macuja, Napoleon Nieto, Delia Colaste, Julian Bernardo, Camille Di Guzman, John Lawrence Bernardo, Henry Wasilio, Hermilo Peralta, Victoria Peralta, and Marino Tionco, Jacob Ethanay Primero, Aileen Monsanto, Anferni Chris Milaflor Vangis, Roniel, Diana Aguila, Monica Magpantay, Kiachon, Henry Suasilio, Vicente Sunga Jr., Hermilio Peralta, Victoria Peralta, Ofelia de los Reyes, Zenaida Madrigal, Leticia Sunga, John Robert Eddy, Kehi Yamada. Para po sa mga yumaong kapatid na sina Father Ezequiel de Maculangan, Father Patron Tolentino, Mrs. Freddy Consungi, Dr. Karen Gonzaga, Ernesto Gonzaga, Adelaida Gonzaga, Benvenido Gonzaga, Jose Malol Satanasio Malifol, Benvenido and Conchita Villegas and Melanio Sanchez, Emalina Mendoza, Isabelito Sanchez, Crispina Bautista, Renato Federico, Etan Chico Fernandez, Sinta Raquenyo Monson, Antonio M. Dinglasan, Estela F. Dinglasan, Marian M. Dinglasan, Beatriz D. Gutierrez, Jeff Gutierrez, Cesar Avesilia, Beth Eve Avesilia, Corrado Avesilia, Gloria T. Avesilia, Marlon S. Dinglasan, Edith Digomia, Encarnacion S. Dinglasan, Kenneth Cooper, Joan Cooper, also in Purgatory, Raul P. de Guzman, Raul Roberto E. de Guzman, Genoveva Lee, Juanito Elena, Monica, Carlito Malihan and Menandro Palma, Marnie Enriquez, John Christy B. de la Rosa, Thomas Vincent Castillo, Leonardo C. Kahinhinan and Pilar Kahinhinan, Rodora Puenuela Dagundon, Maximiliano Francisco, Ligaya Francisco, Percival Francisco, Elvin Francisco, Joan Bernardo, Jerwin Francisco, Irene Vejandre, Pedro N. Paz Francisco, Pedro Teodora Quintino, Julia Pablito, Ariel, Eva, and All Souls in Purgatory, Joel N. Manao, Senior, Enesita, and Bernardo, Fuentesilia, Rolando Torrio, Emiliana, and Guerra Lenny Maligaya, Masi Alcaedo Almeida, Alejandro Pucutan, Macaria, Okoha Marino, Tionco Ernesto, Nicodemus Telma, Nicodemus for all those who died during this pandemic, for all the poor and forgotten souls in purgatory, Chito Guevara, Ernesto and Leonida Sandrino, Romeo Sandrino, Serafin Manilili, and Renato Robel, Andrea J. Clara, Marilo Arpelneda, Dio M. Pineda, Agras family, Nathaniel, Elijah L. Opeña, Gerardo N. Natividad de Guzman, Leandro Gaspar Jr., Lamberto Catindig, Pedro and Anastasia Orange, All Souls in Purgatory, at sa lahat po ng kaluluwa sa purgatorio.
Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my The unique joy of my heart. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo ay magpurit magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala, lalo't higit ang pagpapala ng bagong buhay, dulot ng kanyang muling pagkabuhay. Ating hilingin sa Panginoon na ang buhay natin ay mapuno ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, ganoon din sa ating kapwa-tao. Ating hilingin sa Panginoon na alisin ang lahat ng mga bato na tumatakip sa ating mga mata upang maramdaman natin ang ganap na biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa misang ito, kasama ng lahat ng ating mga intensyon, lalo't higit ng mga nagpamisa, ating isama sa isang espesyal na pamamaraan ang kahilingan ng nagdiriwang ng ating kaarawan. Kasama na po si Sister Imelda Reyes. Ipagdasal natin lahat ng mga intensyon ng mga nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misang ito, lalo't higit ang mga nakikiisa sa ating Facebook Live. Ipagdasal natin ang mga overseas Filipino workers, ang mga frontliners sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. Kasama na po ang mga kaanib ng ating parokya at ang mga naglilingkod sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa linggong ito ating gagawin ang pagsasariwa ng pangako sa binyag, kaya ating lalakdawan ang pagsisisi ng kasalanan sapagkat ito'y magiging bahagi ng pagsasariwa ng pangako sa binyag. Ating aawitin ang pinakamasayang awit ng pagsalubong sa muling pagkabuhay ni Jesus. Gloria in excelsis Deo. Sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw
sulong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw Lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang katas-tasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binubuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw yun na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea na mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang nabinuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pangunay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggapin ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo't magdiwang.
O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ng siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako. Upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang batong natakwil na nga nagtayo ng tirang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas sa iyang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon nang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol sa San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikita ninyo ay mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Si Kristo ay inihain na, Pasko maamong lupa. Magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito,
patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang mga alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasa saad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang, Alleluia, Alleluia. Ang linggo pong ito ang pinakamahalagang linggo sa kalendaryo ng simbahan na atin pong sinimulan kagabi sa pamamagitan ng bihilya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang tawag po natin dito ay Solemnity of all solemnities, the Sunday of all the Sundays, and the Mother of all solemnities and Sundays. Ito po ang kahalagahan at kagalakan ng linggong ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nais po naming batiin mula po dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, kaisa po ang pinakamamahal nating rektor at kura paroko, si Father Oka, si Father Gerald, si Father Dennis, Father Eloy. Nais po naming batiin ang bawat isang nanonood ngayon sa ating Facebook Live ng Happy Easter. Ganoon din po ang mga kaisa namin sa pagdiriwang, ang ilang mga taong naririto po sa aming kumbento. Happy Easter po sa inyong lahat. Tayo po ay nagagalak sapagkat ipinagdiriwang natin ang katotohanang nagbibigay ng pundasyon sa lahat ng ating paniniwala at ng ating buong pananampalataya sa Diyos. Ito po'y ang katotohanang si Jesus ay muling nabuhay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang nagbibigay ng kabuluhan sa pananampalataya natin ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya kung inyong mapapansin mga pinakamamahal, yung unang pagbasa natin ngayon mula sa Gawa ng mga Apostol ay tungkol sa kasiguraduhan na si Jesus ay totoong muling nabuhay. Our first reading is about that certainty that Jesus was risen from the dead. Yung nagsasalaysay ng Gawa ng mga Apostol ay siguradong sigurado. They were very sure, whoever the author is of the Acts of the Apostles, siya'y siguradong sigurado na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya kung inyo pong susuriin kahit yung pagkakakwento ng Gawa ng mga Apostol sa unang pagbasa na ating napakinggan, ang sabi dito, gayon man siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang,
na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kung inyo pong i-analyze kahit from the literary point of view, no? Yung first reading ngayon ay parang nagkukwento na pwede nating gamitin yung imagery ng isang taong nanood ng sine, no? Siya'y sigurado, ganito ang nangyari, sa sunod na eksena ganito ang nangyari, no? Para pong yung mga fans ni FPJ, no? Pag nagkwento ng palabas ni FPJ, sigurado, sa bahaging yan, babarilin pero hindi tatamaan. Sa bahaging ito, masusuntok pero makakailag. Sigurado. Even from the literary point of view. Kaya ano yung paulit-ulit na babanggitin sa unang pagbasa? Kami ang nakasama niya. Kami ay kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Kami yung inatasan niyang mangaral sa mga tao. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na ipinahayag sa amin. Paulit-ulit, kami ang nakakita, kami ang saksi, kami ang patunay. Insisting on the certainty that Jesus was really risen from the dead. Totoong si Jesus ay muling nabuhay. Totoong siya'y buhay na buhay. Pero ang magandang tanong, mga pinakamamahal, kung saan tayo dadalhin ng mabuting balita ngayon, anong patunay na si Jesus ay muling nabuhay? What is the proof that Jesus indeed is truly risen? Tayo po na medyo malayo-layo na sa panahon ni Jesus, higit 2,000 taon na ang nakakaraan, tayo po ay kumakapit na lamang sa kwento at sa pananampalataya na tinanggap natin na si Jesus ay muling nabuhay. Siguro po sasabihin ng iba, ay papaano kung tayo ay naloko lamang? Papaano kung si Jesus ay hindi tunay na nabuhay, kundi kumalat lamang ang balitang ito na unti-unting tinanggap ng tao at ng sambayanan? What is the proof that indeed Jesus is risen? Anong patunay na si Jesus ay muling nabuhay? Mayroon pong 2 bagay na makikita tayo ngayon sa mabuting balita. Ang unang bagay ay yung batong panakip. Batong panakip. At ang ikalawang bagay ay yung tinatawag dito na kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. 2 bagay na nagbigay ng katanungan sa mga tao. Yung batong panakip at yung kayong lino. Dalawa yung kanilang nakita. Yung batong panakip at yung kayong lino. Pero 2 reaksyon na siyang bunga ng pagkakita ng 2 bagay na ito. Yung isang grupo, ang sabi nila, ninakaw si Jesus. Jesus was stolen. Kaya bukas yung batong panakip ay sapagkat ninakaw si Jesus. Kaya ang kayong lino at ang panyo ay nanduot, nakalatag at walang katawan sapagkat ninakaw si Jesus. Ang sabi naman ng isang grupo, hindi ninakaw si Jesus. Naalis ang batong panakip at wala ang katawan, kundi ang panyo at kayong lino, sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. There are 2 stories from one event. At anong malaking pagkakaiba ng 2 grupong ito? Yung isa, walang pananampalataya. Yung isa, may pananampalataya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kung nandoon lamang ako nang mawala yung panakip na bato,
kung nakita ko lamang yung kayong lino at yung panyo, maniniwala ako. No, that is not automatic. It is not automatic. We need the gift of faith for us to believe that indeed Jesus is truly risen. Kahit pa makita nating alis na ang batong panakip at ang nandoon lamang ay panyo at kayong lino, it is not automatic that we will believe that Jesus is truly risen. No. We need the gift of faith. For without the gift of faith, we will only see a stone that is removed. O yung telang ibinalot sa katawan ni Jesus. Pero sa isang taong may pananampalataya, yung batong inalis at yung kayong linot panyo ay simbolo tanda ng muling pagkabuhay. Kaya kung inyong mapapansin, it is integral to the celebration of Easter, alin po, ang sakramento ng binyag. Na mamaya pagkatapos ng humiliyang ito, sasariwain natin ang pangako sa binyag. Tayo ay wiwisikan ng banal na tubig bilang paalaala ng tubig na tinanggap natin nung tayo'y binyagan. Bakit? Sapagkat nung tayo'y binyagan, ipinunla sa atin ang biyaya ng pananampalataya. My dear brothers and sisters, we need the gift of faith. Even if we are thousands of years away from the event of the resurrection, for us to proclaim the resurrection of Jesus as if we are there. As if we are there. Yung taong may pananampalataya, daig pa yung taong nakakita ng batong inalis at ng kayong lino pero hindi naniwala. Mas mapalad ang may pananampalataya sapagkat kahit 1,000 taon na ang nakakaraan nang maganap ang muling pagkabuhay, para sa kanya'y totoong-totoo na pwede nating gamitin yung literary structure of the first reading. Ako yung biniyayaan ni Jesus ng kanyang pagkabuhay. Ako yung inalisan ni Jesus ng pagkatakot. Ako yung pinawi ni Jesus ang aking mga luha. Ako yung itinindig ni Jesus mula sa pagkakadapa. Ako yun. Ako yun. Kaya yung isa pong Lenten song na napakaganda, Where were you? Nasaan ka? Nasaan ka nang ipako si Jesus sa krus? This Easter time, that is the same line of question. Where were you when Jesus was risen? Where were you when he was brought to life again? Nasaan ka nang si Jesus ay muling mabuhay? Yung isang taong may pananampalataya, kaya niyang sabihin, nandoon ako. Where were you when Jesus was risen? A man of faith can say, I was there. I am a Christian. I am a baptized Christian, and so I believe that Jesus is risen because I was there. Nandoon ako. At sa liwanag po ng mabuting balita ngayon, pwede po nating itanong, ano yung mga batong panakip na wari bagang naghahadlang sa akin para maranasan ko ang kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ano-ano po yung mga batong panakip na si Jesus ay buhay na at binayayaan na tayo ng pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus, pero magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin ganap na madama ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ito po ay maaaring problema sa buhay, ito po ay maaaring sama ng loob o galit sa kapwa, ito po ay maaaring kasalanan, ito po ay maaaring mga problema sa buhay,
mga agam-agam sa buhay, nawari bagang batong panakip. Buhay na si Jesus, pero hindi makita ang kagalakang dulot ng muling pagkabuhay. Ano-ano yung batong panakip na katulad ng karanasan sa mabuting balita ngayon, maalis ang batong panakip upang maramdaman natin na si Jesus ay muling nabuhay. Alam po ninyo, para po lalo't higit sa mga parishioners namin, sa mga pilgrims ng National Shrine of St. Padre Pio, alam po namin na kayo ay nalulungkot sapagkat halos 1 linggo na nang muli tayong i-lockdown ng ating local government. Sa mga nagtatanong po, at kanina'y pakinig ko sa radyo na maraming pumupunta dito at ang tanong nila kung bukas na bukas, ang sagot po namin ay hindi pa po namin alam, no? Sapagkat wala pa hong ibinibigay na instruction muli ang government. Ang sabi po sa amin ay lockdown kami until ngayon, April 4. Kahapon po ay pumasok ang balita na yung NCR Plus o yung NCR Bubble ay in-extend ng another week, no? Hindi po natin alam kung gagayanin muli ng ating gobyerno ito, no? Kapag ito po'y ginaya ng gobyerno, ibig sabihin, lockdown ulit tayo until April 11. Kaya sa mga nagtatanong kung bukas ay pwede nang pumunta, mag-standby lang po tayo, no? Ipopost po namin sa Facebook kung pwede na ulit kayong dumalaw. Alam po namin kayo nalulungkot sapagkat buhay ninyo ang pagpunta sa pambansang dambana at ang pagdidebosyon kay Santo Padre Pio. Nararamdaman po namin kayo. Kung kami po ang tatanungin, gusto po naming buksan ang simbahan. Pero sapagkat kami po'y sumusunod din sa gobyerno, napipilitan po kaming isara ang simbahan. Kahit pa po labag sa aming kalooban. Noon pong 7 last words, in-express ko po yung kalooban ko. Naunawaan ko po ang gobyerno. Pero sana naman po'y wag masamain ng gobyerno na naunawaan ko rin yung kabilang panig. Bakit sara ang simbahan pero yung ibang establishments ay bukas? Parehas ko pong nasa kalooban ang dalawang ito. Kaya po kayo mga parishioners, mga pilgrims, mga devotees ni Padre Pio, I can feel you. I understand how you feel. At pwede pong itong pandemyang ito ng COVID-19, pwede itong karanasan ng batong panakip. Halos more than 1 year na po na kayo ay nasa bahay, no? Siguro po nung una-una ang saya pa ho ng quarantine, no? Pero ngayong halos we are now on our 2nd year, no, ng ating quarantine, baka yung pakiramdam natin, yung ating tahanan ay parang libingan na, no? Ayaw na nating mag-usap, ayaw nating magkwentuhan, ubos na ang pag-uusapan, ubos na ang pagkukwentuhan, pati ipon ubos na rin, no? But I would like to invite you. We are invited to stay at home. Don't just stay at home because you will be bored. Don't just stay at home. I invite you to please be at home. That is totally different. You can be staying at home, but you are not there. You still want to go back to your work. You still want to go back to your old lifestyle. Yes, you stayed at home, but you are not at home. Be at home. Don't just stay at home. Be at home. So that you can be with your mother. You can be with your father. You can be with your brothers and with your sisters. You can be with your family. When you just stay at home, you are there, but you can be absent. When you are at home, you don't just share your presence. You share everything. At alam po ninyo itong pandemyang ito, when we share it with somebody, when we share it with
the people closest to us. Yes, this pandemic remains burdensome, but at least we are carrying this cross together with people who love us. Don't just stay at home. Be at home. Be at home. So that as a family, we will experience the gift of faith together with the light of the resurrection. At ano po yung pinakamagandang biyaya ng pananampalataya na pinagtibay ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ito po yung binabanggit ngayon ng ikalawang pagbasa. Pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Earthly events find meaning only when it is connected to the realities of heaven. Lahat ng makataong karanasan sa lupa ay may kahulugan lamang kung karugtong ng langit. Kapag nawala ang langit, any human experience is wasted. Nagpapagod lang tayo. Naghihirap lang tayo. Nabibigatan lang tayo. Pinagpapawisan lang tayo. Pero kapag ang buhay natin at ang katotohanan ng buhay natin karugtong ng langit, yung pawis, yung paghihirap, yung krus, ay parang daan ng krus ni Jesus na ang dulo ay muling pagkabuhay. Mga magulang na nanonood ngayon, mga lolo at mga lola, sa pangalan po ng mga pari ng National Shrine ni Santo Padre Pio, kung katabi po ninyong inyong anak, yakapin po ninyo sila. Bibigyan ko kayo ng kaunting panahon. Yakapin po ninyo yung inyong katabing anak o apo na nagsisimba ngayon. At pakisabi po sa kanila, ang yakap na ito ay yakap ni Jesus. This embrace is the embrace of Jesus. Isa pa pong request. Pakiyakap po ulit sila at pakibulong po sa kanila. Ang yakap na ito ay yakap ng mga pari ng Santo Padre Pio. Happy Easter po sa inyo at sana po magkita-kita muli tayo. Tayo po'y magsisitayo, atin pong sasariwain ang ating pangako nung tayo'y binyagan. Pagsasariwa sa pangako ng binyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba'y itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas, na pinanggalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman,
ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may harapin natin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tuturuan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesukristo, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. May bukal sa gawing kanan sa tahanan ng may kapal. Tubig nito'y bumubuhay sa lahat ng madaluyan. Alleluia ang awitan. Ating aawitin ang pagwiwisik, isang awit sa pagwiwisik ng banal na tubig. Sa pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, Ang lahat po ay magsiupo.
Kapuri-puri ka, Diyos sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Ni simulubusan nagawa kong pagsuway. Ang lahat ay magsitayo, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap na paghahain ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa krus, ang kamatayan namin kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming maawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan naming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin mo at basbasan sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib dito sa San Sinukob, kaisa ng aming Santo Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispong si Gilbert at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo
gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ay ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at sa mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesu Kristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Kaisa ng buong simbahan ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus bilang Diyos na totoo na namalagi pa ring taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesu Kristo, si Maria na maluwalhating laging birhen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa spirito at katotohanan. Kaya para sa amin ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesu Kristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo Diyos Ama naming makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo
Ama, kaming mga lingkod mo't bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit at pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito ng katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito, ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami mapuspos ng iyong pagpapalat tanang pagbabasbas. Ama namin, iyong alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya kanilang tinaglay at sila'y amin ngayong ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya paging dapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni na Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa kanyang pamamagitan at tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay at binabasbasan at sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diaz, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat At ang kapangyarihan kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito ang bagong araw.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming iyong sambayanan upang sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, sapitin nawa namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon, sa parang sakramental ating pong darasalin ng panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan namin mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung anong kaulugan ng pagdurusa. Sa iyo ang pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din na aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ang pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ang pinagkakatiwalang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ang pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kasunod po nating virtual mass ngayong linggo ng muling pagkabuhay ay sa ganap na 12 ng tanghali, 12 o'clock noon, at ang huli po ay 5 o'clock p.m. Muli po, hindi pa ho namin alam kung kami ay magbubukas-bukas. Ito po ay depende sa magiging executive order ng atin pong city and local government unit. Pakihintay na lamang po sa post sa ating Facebook kung ang ating pong pambansang dambana at parokya ay magbubukas na bukas. Kung sakali pong itutulad muli tayo sa NCR Plus, ang mga misa po natin ay magiging virtual mass pa din, at ang schedule po natin katulad ng ating schedule kapag tayo ay nasa General Community Quarantine na katulad nito, 7 a.m. at 5 o'clock p.m. Ang lahat ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pakiyuko ng ulo para sa maringal na pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos, at sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang, kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan, puspusin nawa niya kayo
ng kawalang kamatayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesu Kristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Share